Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel. For today's video, Yamaha YTX 125 ay bibigyan ko idea kung paano mag-convert ng front disc brake sa kanyang motorsiklo. Pati na rin ang kanyang gulong sa likuran ay mapapalit din tayo ng bagong rim, sabay na rin sa bagong rim sa ating harapan. Since tayo ay mag-convert ng disc brake sa kanyang front na gulong. So, syempre guys, ang mga materials na gagamitin natin ay mamaya babanggitin ko bawat isa. Since ang kanyang motor ay nakastock pa lahat, pati harapan at saka likuran. Ang gulong o rim na sukat ng kanyang likuran ay 1.8 by 17. Pati na rin ang kanyang harapan ay 1.8 by 17 din ang sukat ng kanyang rim. So ito yung nabili nating mga gulong guys, at dalawang rim na kulay black. Ito po ay aluminum na rin. At ito naman ang sukat ng kanyang gulong na gagamitin natin sa harapan ay 60 by 80 by 17. At ang kanyang likuran ay 70 by 80 by 17. So, yan ang mga gagamitin nating gulong. At syempre yung rim sa likuran. Since natanggal natin ang dalawang hub, back at saka front, yung sa front ay din na natin pang kailangan ibalik ang kanyang hub. Since tayo ay mag-convert na ng disc brake. So, ang gamitin nating hub ay ang pang XRM na 110. Pero ang sa likurang bahagi nating hub ay kailangan natin siyang ibalik since di natin siya i-convert ng disc brake guys. Para makuha natin ang kanyang hub na stock ay kailangan natin tanggalin ang kanyang gulong. Kapag matanggal na natin ang kanyang gulong, ang next natin gawin ay tanggalin natin ang lahat ng kanyang mga spoke na stock. Since ang kanyang spoke ay di na natin pwede pang ibalik kasi magkapalit po tayo ng bagong rim. Kaya bagong spoke din ang ating gagamitin. So ang sukat naman ng spoke na gagamitin natin sa likurang bahagi ng kanyang rim ay 8 by 155 ang sukat ng spoke na gagamitin natin sa kanyang likuran. So, natanggal na natin ang rim at ang spoke. So, natanggal natin lahat ng mga natira na spoke sa kanyang hub. Siyempre guys, linisin natin ang kanyang hub para mawala yung mga dumi-dumi na kumakapit sa kanyang hub. Ayos. Sa mga materials na gagamitin natin sa pag-convert ng disc brake, ito na guys, gagamit tayo ng 4 holes na front hub. Gearbox assembly, XRM 110, 125 ay magkapareha lang. Okay. Tapos spoke o rayos 10 by 184 by 17. Yan po ang sukat na rayos na gagamitin sa ating harapan. Since maliit lang natin gagamitin guys, no, kasi wala namang load sa harapan, sa likuran ng bahagi is malaki. Yung 8 by 155 ang ating gagamiting sukat na rayos. So gagamit tayo ng holder ng brake sa Muse 40. I-convert natin siya ng accessory guys, no, ang kanyang left at saka right sa clutch at ang kanyang brake. So, gamit tayo ng holder sa brake pang left side na bahagi ng Muse 40. Applyan natin siya ng colored accessories na clutch at saka brake. So, ang mangyari, yung clutch niya i-convert natin ng pang Muse 40 na brake lever. So, yan po ang purpose guys kung bakit pumili tayo ng clutch holder o brake holder ng Muse 40. Para mag-coincide yung brake at saka gagamitin nating clutch sa kanyang motor. Since gusto ng owner na maglagay ng colored sa ating clutch at saka sa ating brake. So, ang bearing natin gagamitin sa harapan ay maliit at saka malaki. Ang malaking size na bearing ay 6301 at ang maliit na bearing na gagamitin natin ay 6201. Yan po ang dalawang bearing na gagamitin natin sa ating front hub. Yun, klaro ba? So, next naman na materials sa ating pang disc brake ay ang caliper niya, no? Ang caliper na gagamitin natin ay XRM na 110. Since ang ating hub ay XRM na 110 na gagamitin 4 holes, so dapat mag-coincide din ang ating caliper na XRM na 110. At the same time, yung disc din natin is XRM din na 110. Yung sa ibabang bahagi ng ating hub guys, dapat nag-coincide po lahat yun. Para hindi tayo mahirapan pang i-convert ang kanyang plate. Oh, disc. So, ito namang disc na sinabi ko guys na 4 holes. Yan po ay stock type na disc plate ng ating gagamitin. So, pwede rin kayo gagamit ng light 10 as long as magkapareha yung butas ng ating plate at saka hub. So, next is ating brake hose na kulay itim. Accessory type na brake hose guys. Yan yung stock ha. So, siyempre yung apat na 8mm by 20 ang haba o Allen bolt na gamitin natin sa ating disc plate. Yan po ay nagkahalaga ng mas mga 50 pesos kasi special yan dahil yan po ay stainless. So ngayon yung sinasabi ko guys na gamitin nating brake
brake assembly. Yung brake lever assembly niya, ang gagamitin natin ay Mio Sporty. So para po mag-coincide o makukuha natin yung gusto na magagamit itong dalawang accessory na colored na left at saka right na brake ng ating Mio Sporty. So yan ang ikabit natin ng colored. Tatanggalin natin ang kanyang package na brake lever stock. So papalitan natin ng kulay pula para mag-match yung sa left side na bahagi ng clutch na lever na gagamitin natin. Yan po ang purpose kung bakit tayo naggagamit ng Mio Sporty na brake lever assembly. Siyempre yung speedometer cable kailangan wave 125 para makuha yung sapat na taas ng ating cable papunta sa kanyang dashboard. Ang next naman natin materials gamitin ay siyempre yung dalawang alloy natin na rim na by 17 na kulay itim na Tylok lock at dalawang gulong natin na 60 by 80 by 17 at saka yung 70 by 80 by 17. Ang para po nating gulong na gamitin ay Diston. So natanggal na natin yung harapan at likurang bahagi ng ating motor. Siyempre, pupunta na tayo sa pag-alay na natin sa ating gulong. 1 hour later. So yun nga, nasalang na ating front hub. Yung XRM naman na disc. Malapit na siyang matapos. So na-symbol na rin ating rayos na ginagamit sa ating rim at sa ating hub. So siyempre yung charge ngayon na pag-assemble align ng ating rim ay 200 pesos bawat rim. Ayos. A few minutes later. So ito na nga guys, tapos nang ma-align ni Busing ang ating rim na pinatrabaho natin sa kanya. So next natin gawin ay siyempre pakabit na natin ang ating bagong gulong sa vulcanizing shop. Kailangan natin sa ipamachine para hindi masira yung kanto ng ating rim. So yun na guys, tapos nang malagay ang ating dalawang gulong na bago at siyempre tapos na rin natin mapaalign ang dalawang hub natin, yung sa likuran at saka yung sa front. So yan po ang itsura ng ating dalawang gulong na isasalang natin sa kanyang motor. So ano yan guys, na ikabit na lang natin ang yung front hub nya. So yan po ang partial itsura ng ating motor. Hindi pa po yan totally nakakonvert natin ang disc brake. So pasilip ko sa yung itsura ng likuran. Goods na rin. At ang harapan, goods na. Ang purpose ito guys kung bakit nagpalit tayo ng hub at saka rim. Kasi yung owner gusto niyang ipadapa ang kanyang motor, ipalower. So next step, ang gawin natin, ikabit na natin ang ating disc sa kanyang hub para masimulan natin makonvert ng disc brake ang kanyang harapan. So 4 holes ating gamitin since 4 holes na hub ang ating ginagamit o XRM na 110 ang hub nating ginagamit. Siyempre yung 4 na Allen bolt na stainless na 8x20 wala na flat type, Allen type pala para sa ating para bumagay yun guys to at atin siya kakalawangin. Kaya ni dating maglagay ng stainless na bolt para sa ating disc. Siyempre wala tayong kalimutang higpitan para hindi luluwag yung disc. So yun, ikabit na natin ang 4 na 8mm sa kanyang disc. Okay. So isa lang natin siya sa kanyang dalawang telescopic. So ngayon guys, ang next natin gawin, ilipat natin yung left side na tube sa right side kung saan nakaangkla yung stock niya na flange. So ang purpose ito is dito natin iangkla yung magiging plate natin sa ating disc brake. So kailangan natin isa lang ang kanyang gulong guys para makita nyo ang partial itsura na gawin nating pag disc brake. So lagay mo natin yung temporary sa ating gearbox, yung kanyang stopper. So yan po ay para makasabay ang ikot ng ating gearbox sa loob ng ating gulong. So depende na sa inyo guys kung anong diskarte nyo, pero ito yung diskarte kung paano natin mag-convert ng disc brake sa Yamaha YTX 125. So ngayon isa lang natin ang ating gulong para makita natin ang partial hitsura ng ating pag-convert ng disc brake. At magkaroon tayo ng ideya kung paano gumawa ng plate para sa kanyang paglalagyan ng ating caliper. So ilagay na natin ang ating gearbox.
So yung spacer niya guys sa kanyang gulong sa malapit sa tube ay yun yung stock na spacer na kinuha natin sa kanyang stock na hub. So binalik lang natin at the same time yung rubber din na takip ng kanyang hub ng XRM na 110 na nilagay natin dyan. Yan din po ang kanyang stock na rubber ng kanyang stock na hub. So ilipat nyo lang siya yung dalawa para mapakinabangan nyo siya. At wala lang kayong alalahanin pa kung saan kukuha kayo ng stock na spacer. At the same time yung dust cover ng ating hub. So ipasok na natin ang ating axle. So yun na nga, naipasok na natin. So try natin paikutin ang ating gulong. So yun nga guys, andito na tayo sa 50% ng pag-convert ng disc brake sa kanyang motor. So 50% na lang kulang para makompleto na natin ang kabuuang itsura ng kanyang pag-convert ng disc brake. Yun. So check natin sa kabila. Goods din. 0-0 ang kanyang allowance. At siyempre yung gulong is nakasintro siya, di ba? So ngayon guys, nagbawas tayo sa kanyang stopper. Ito yung sa flange niya na malapit, no? So ang purpose ko yun kung bakit siya binawasan ng kaunti kasi matatamaan yung pag-ikot ng ating disc brake sa bahagi na yan. So kailangan natin siyang bawasan ng kaunti para pag-ikot natin gulong is libreng-libre. Since nabawasan natin yung stopper na yan, so next natin gawin guys ay gagawa na tayo ng magiging plate natin para sa ating caliper. So ibalik mo natin ang gulong para makita nyo ang hitsura kung bakit binawasan natin ang part na yan. So need mo natin siya ikabit para makita nyo guys kung bakit natin binawasan yan. Kasi every time iikot yung gulong matatamaan ang ating disc plate. So need natin siyang bawasan para libreng-libre po ang pag-ikot ng ating gulong sa ating Yamaha YTX 125. So ito ay DIY lang. Depende na sa inyo kung kayo ang gumawa o ipagawa nyo sa mga shop. Pero kapag nakita nyo yung video nito ay no need na kayong pumunta sa mga shop guys kasi napakadali lang po mag-convert ng disc plate ng Yamaha YTX 125. So yun, sintro ang ating gulong. So may kaunti siyang allowance dyan sa malapit guys, no? Yung tinuro ko, no? So dyan natin i-insert yung magiging plate natin sa ating caliper. So yung space na yan sa ating spacer. So may kaunting space dyan guys ha. So maya pakita ko sa inyo ang magiging hitsura ng ating plate. Pag makuha na natin yung tamang guide natin sa ating paglalagyan sa ating caliper. Yun, no? Maganda na ang ikot ng ating gulong guys. Libreng-libre na siya. At wala na siyang natatamaan pa. So, kapag nakuha nyo ng purmang yan, goods na yung stopper niya, wala nang tama, hindi na siya matatamaan. Yan o, diba? Kapag hindi nyo binawasan yan, tatama yan dyan. So, hindi natin siyang bawasan. Pwede kayo gagamit ng grinder. Or, gagamit kayo ng pangtabas. So, depende sa inyo anong diskarte. Importante yan po ang magiging kalabasan niya kapag mapaikot na natin yung disc brake natin sa ating outer tube. So yun, goods ang ikot guys. Napakalibre talaga, no? So ayan, kukunin natin yung caliper niya para makita natin yung initial na hitsura ng ating caliper. Kung paano siya nakaangkla sa ating disc. So yan ang magiging hitsura niya guys kapag may kabit na natin yan. At magawa na natin yung plate na gusto natin para sa ating disc. Sa parang yan guys ay makakuha tayo ng distansya o sukat kung paano natin makukuha yung tamang layout natin sa magiging plate natin sa ating caliper. Okay. So dyan po sa purbang yan o distansyang yan nakalagay ang ating caliper. So para sa katuparan natin yan guys, kailangan man tayong kukuha ng papel para sa gagawin nating layout sa kanyang plate para sa ating caliper. So ito yung gagamitin natin na plate guys. Ito po ay makapal. So ito ay savings lang, no. So yung mga sobra-sobrang nakuha natin sa ibang mga conversion natin sa disc brake. So ito yung magiging plate natin. So siyempre, para masataparan natin yung plate, malagyan natin sa kanyang tube, ay kailangan mo tayo ng gagawa ng layout. For temporary lang muna, saka natin ipa-final yung magiging plate natin sa ating motorsiklo. So, tanggalin mo natin uli
ang kanyang axle guys. So ito yung mga parang try and error na trabaho. Pero kapag nakita mo ang video ito, at least may idea ka na kung anong diskarte sa plate na gagawin niyo sa inyong pag-convert ng disc brake sa inyong Yamaha YTX 125. Okay. So kuha muna tayo ng cardboard. So gagawa tayo ng kaunting layout para sa magiging guide natin sa gagawin nating plate sa ating caliper. Okay. So yung pag-aangklahan natin guys, doon tayo kukuha ng layout. At yung sa gitna, bubutasan na natin ang board na yan. Ang mangyari is, yung plate natin is, doon natin ipapasok yung axle natin para mas matibay ang ating plate at hindi basta-basta gagalaw kapag nag-a-apply na ng brake si bossing. So, papapasukin natin yung axle sa ating plate mismo. So, ito na yung partial itsura ng ating cardboard na ginawa guys. So, may butas yan sa gitna. No? So, para makuha natin butas yan, gamit tayo ng puncher. So, ito yung mga tipare na plate natin. So, ito po ay DIY lang ha sa mga gusto kong nagplano na mag-convert ng disc brake sa inyong motorsiklo. Kahit anong design na mga motor guys na hub. So, ganito ang diskarte ang effective talaga para makuha natin yung magandang resulta ng ating pagka-convert ng disc brake. Okay. So, na-cut na natin yung sa ibabaw na nilayout natin sa magiging stopper ng ating flange. Sa stopper ng kanyang flange. So, ito yung magiging partial na itsura niya guys. So, dapat ipasok natin yung tabas natin na plate dyan. So, yung magiging itsura niya guys, magiging stopper natin sa ating magiging plate. At siyempre, yung axle is ipapasok natin mismo sa gitna. Para mas matibay talaga ang pagkagawa natin sa plate at hindi basta gagalaw kapag nag-apply ng brake si bossing. So, yan po ang magiging initial itsura ng plate natin. You know? Wow! Diba? So, dyan mag-aangkor ang ating plate guys o mag-aangkla. So, syempre, kailangan guguhit muna tayo sa kanyang plate, yung cardboard natin. So, yan po magiging itsura niya guys ha, ng plate natin. Kung wala kayong makitang plate, punta ka sa mga junk shop. So, doon kayo makakuha ng mga ganyang design ng mga plate. Magkapatabas lang kayo guys. Kahit kaunti lang. 2 hours later. So, na nga guys, nag-change mind tayo, no? So, ang ginawa ko is kailangan natin, huwag na lang putulin yung guide natin sa gitna. Mas maigi is, bubutasin na natin yung plate para mas matibay talaga. At hindi basta-basta gagalaw yung gagawin nating plate sa kanyang caliper. So, yan po magiging itsura niya guys. So, dapat mo nakaangkla sa gitna ang ating magiging plate. Tapos, yung sa gitna naman is may butas siya. Para hindi basta-basta talaga matitibag ang gagawin nating plate at napakapulido o solid ang ating trabaho. 3 hours later. So, ito nga guys, no? Natapos na rin ang ginawa nating plate. Hindi ko napakita sa inyo ang step by step. Ay importante is makita nyo ang final itsura na magiging plate natin sa ating caliper. So, nasa katuparan din natin yung first na plate na attempt natin guys. Yan po ang kanyang unang itsura, no? So, may butas sa gitna at yung parang square na pag-angklahan natin. At may butas din sa ilalim na bahagi kung saan ilulusot natin yung axle sa kanyang motor. So, napinturahan ko na rin siya guys, no? Para malinis na siyang tingnan. Di ba siya masyadong 100% talaga maganda ang pagkagawa. Ang importante is nakagawa tayo ng magiging plate natin sa ating caliper. Depende na rin sa inyo kung pag-uusayan nyo as long as may idea kayo kung anong magiging itsura ng ating plate. So, nag-extend din tayo ng plate na yan guys, no? Kasi dyan po natin i-angkla yung magiging caliper natin sa ating disc brake. So, bali, dalawang plate ang ginamit natin guys. Ang nangyari lang is yung unang attempt natin, nagawa natin yon. Yung pangalawa naman, yung paglalagyan ng ating magiging caliper sa ating disc brake. So, yan po ang kanyang partial na itsura guys ha. So, naglagay din tayo ng washer sa ibabaw ng ating plate. Kasi may space po dyan eh. So, para hindi yun mawala yung washer niyan, kailangan itacking natin yan.
i-welding. Para sa ganun, kapag makapabulkit kayo sa mga vulcanizing o makakagawi ka sa vulcanizing, hindi yun mahulog basta-basta ang washer. Kasi nakadikit na sa ating plate at wala ng at hindi malilito yung vulcanizing kung saan ang galing yung washer kung sakaling tatanggalin yung gulong. Yan po ang purpose kung bakit kailangan natin isang i-tacking yung magiging washer natin sa ating plate. So yan po ang itsura nating plate guys. Yan po ang magiging itsura niya kung paano natin nilagay sa kanyang outer tube. So screenshot nyo lang para dagdag idea na rin kung sakaling magplano kayong maggawa ng plate sa inyong disc brake. So yan po ang kanyang paglalagyan. Yan dalawang butas na yan po ay 8mm masukat ha. Yan po ay 8mm. Stock po ang butas na yan. So, mangyari, dyan natin i-angkla yung magiging caliper natin. Para siyang stock lang tingnan, guys. So, kapag nagkapalitan yung lining, nunid lang tanggalin ang gulong. Yung bolt na lang o dalawang butas na yan na paglalagyan natin sa bolt, dyan na natin tatanggalin yung magiging caliper natin para sa ating ginagawang conversion na disc brake. So, yan po magiging tsura niya, guys, ha. Sa plate natin at the same time sa ating caliper. So, yan po ang magiging itsura niya. Yun, no? So, gumawa rin tayo ng butas sa ibabaw na bahagi. Hindi natin inaya yung butas sa stock na caliper. Diba, may butas yan sa ibaba. Yung may trade. Yun, no? So, gumawa tayo ng sarili nating trade. So, ang ginawa natin is nagbutas tayo. Tapos, naghantap tayo ng bagong paglalagyan ng ating stopper. So, yan guys, ang ginawa ko guys, no? Naghantap tayo at gumawa tayo ng sarili nating paglalagyan ng ating bolt. Kasi kapag ginaya pa natin yung nasa ibaba na bahagi na trade, so medyo additional naman na plate ang gagawin natin. So para mas maiksi at maganda na rin ang magiging resulta is binutasan na natin yung magiging plate natin at the same time gumawa tayo ng trade. Pero kung wala kayong panghantap, pwede din mag-extend lang kayo ng plate hanggang mailapit nyo yung trade na stock na sa ating plate ng ating caliper. So, since meron tayong panghantap, so ito yung ginawa natin guys. Gumawa tayo ng sarili nating paglalagyan ng ating trade. So, yan po magiging itsura na guys. Yun, no? Para pa ng stock ang kanyang trade guys. Since 8mm naman ang ginamit nating trader sa kanyang holder ng ating caliper. So, yan na po ang itsura ng ating plate guys, no? At pwede na natin ibalik ang kanyang gulong para makita natin ang initial itsura ng caliper at the same time yung plate na ginawa natin. So, ilagay mo natin yung plate na yan. Tapos, axle. Tapos, isala natin ang ating gulong. Before natin makalimutan na i-shoutout nga pala sa ating sulit tagapanood, mapa YouTube at saka Facebook, lalo sa ating mga silent viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi po talaga mahirap mag-convert ng disc brake guys kapag nakakita kayo ng mga step by step ng ganitong video, no? Kahit kayo kaya nyong gawin. Ang isa lang sa medyo may kahirapan ng konti is yung pagka-convert lang ng plate o kalalagyan ng caliper natin sa magiging conversion natin. Pero kapag nakita nyo yung video ito, makakaroon kayo idea kung ano magiging gawin yung plate o magiging hitsura ng plate para sa kalalagyan ng inyong caliper. So kahit kayo makakuha kayo ng idea, punta lang kayo sa machine shop at magpapakat lang kayo na or magpapabrikit lang kayo, no? Kaysa magpagawa kayo sa mga shop na motor, malaki ang gastos guys o malaki ang charge kapag nagpapakonvert ng mga disc brake. Nasa mga 1,500 o 2,000. Pero kapag mataas naman yung oras, hindi na kayo magmadali, kahit kayo kaya nyo mag-DIY guys kapag nakita nyo ang mga ganitong mga galawan na pag-convert ng disc brake. So, nasalang natin ang kanyang gulong. So, yun, goods ang kanyang ikot. Walang kasabit-sabit. Maganda ang free wheel. So, nakabit na natin ang plate na ginawa natin guys, no? Yan, na-insert na natin sa kanyang outer tube. So, yan yung excess na plate na pinatong natin guys. Diyan natin i-angkla yung magiging caliper natin sa ating disc brake. Okay. So, yan. Diba? So, yan yung space na yan. Diyan natin ilagay yung plate natin at the same time yung washer para mapakinabangan natin ang espasyong yan. Since goods na ang pag-iikot nating gulong, walang kasabit-sabit, syempre kailangan nating iangkla ang ating caliper. So, yan guys, nasa mga 70% na tayo.
ng ating trabaho. Kunti na lang. At matatapos na ating pag-convert ng disc brake sa kanyang motorsiklo. So, ilagay na natin yung caliper natin. Dito naman sa ating caliper guys, no? So, advice ko sa inyo, kapag nagplano kayong magkabit ng caliper, ito yung dapat i-check nyo, no? Yung lining natin is dapat nakalapat yan sa ating disc. Yung sa ibabaw na bahagi at saka yung sa ilalim na bahagi, dapat equal po ang pagkalapat ng ating lining. Kasi yung iba kasi nagka-convert ng disc brake, basta lang nakalapat yung lining, ox na yun. Pero hindi lahat ng nagawa nila is 100% talaga nakalapat yung lining. Ang kanilang is basta kumakapit lang yung brake. Pero sa part na ito guys, bibigyan ko idea nga kapag nagka-convert kayo ng disc brake, dapat yung sa ibabaw na bahagi at saka ilalim na bahagi ng ating lining, dapat po yan lahat nakalapat. Hindi yan nakalapat lahat. Kasi magiging pangit ang magiging resulta ng kain ng ating pad ng ating disc brake. Check nyo guys ha. Ito dapat yung i-check ha. Yan. Ito yung tinuro ko na maliit na flat screw. So sa part na yan, nakalapat yung dalawang lining natin sa ating disc. Level na level talaga siya. Hindi sobra at hindi rin nagkulang. Yan po ang magiging itsura din at the same time sa ilalim ng lapat ng ating lining at disc plate. Dapat lapat na lapat rin yung ilalim na bahagi. Yun o, yan tinuro guys. Kasi kapag hindi yan nakalapat, pangit ang magiging resulta, kalaunan yan habang tumatagal na paggagamit natin ng ating disc brake sa ating harapan. Yun o, di ba? Yan ang magiging itsura kapag nakuha nyo ang tamang timplada ng adjustment ng ating caliper. Saka nyo ipafinal ang inyong trabaho. Ayos, di ba? Amazing! Since nakabit na natin yung dalawang bolt ng ating caliper, ang next natin gawin guys ay, at nakabit na natin ang kanyang hose, ang next natin gawin ay, siyempre, kailangan natin i-pump yung master niya. I-pump na natin yung master niya. Kabit na natin ang kanyang hose, at i-check din natin ang speedo niya kung gumagala ba yung needle niya. Kung nagiging functional ba ang ating speedometer cable. So, kailangan natin ikutin muna ang kanyang gulong. So, medyo klaro yun, no? Yan. Sa part na yan, try natin ikutin. So, yun, no, gumagalaw ang kanyang needle. Ibig sabihin, guys, goods ang ating gearbox at speedometer cable. Functional ang dalawang kinabit natin. Wow! Yun. So, okay na tayo dyan. Wala na tayong pang problema dyan sa part na yan. Since na-functional ang kanyang needle, ng kanyang speedometer. 20% na lang ng ating conversion ay matatapos na ating trabaho. So, ang kulang na 20% ay yung pag-pump natin sa kanyang master. Dapat po kumakapit ang disc natin para makompleto ang ating trabaho. So, ito yung pinaka-importante. Dapat kumakagat na ang ating brake guys, no? So, need ko na siyang i-pump kasi tinanggal ko ang hose na yan. Kasi, idinaan ko sa ilalim ng kanyang headlight. So, yun. Kumapit na ang ating brake guys. Success na success ang ating pag-pump. At, kailangan pa natin i-pump uli hanggang sa tumitigas ang ating lever. Yun, no? Tumitigas na siya. So, kailangan natin ikutin uli ang ating gulong. Sabay, apply ng brake. Yun. Huminto na ating gulong, guys. So, goods na goods na. Nag-function na ang brake sa ating harapan. So, check natin uli. Goods. Yung sa gearbox. Goods din ang pagkakabit natin, guys. So, ito na pinalay ng ating trabaho. Tapos na ang pag-convert natin guys sa kanyang pag-disc brake sa harapan. Pati sa likuran, goods na rin. At meron na rin siyang side mirror. Yung gulong nakasintro din sa kanyang fender. Oh my God! Wow! So yan po ang pinali ng ating pag-convert. Kahit kayo kaya nyong gawin kung ano ang makikita nyo sa video nito. Yan mo guys, no? At siyempre, huwag tayong kalimutan, i-shout out ang owner, yung nakakulay puti. At siyempre, maraming salamat. At siyempre, see you sa aking next video. Ride safe. God bless. At shout out sa ating napakasipag na mechanic. Hindi man kompleto ng trabaho kung walang road test. Kailangan naman natin siyang ipa-road test sa owner.
Let's go. Kira? Okay na yung brake? Kagat yung brake? Okay, ayos.